Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Dahil sa ipinamalas na performance kontra Brandon Rios, tiwalang isang boxing expert ng bansa na makakabawi si Manny Pacquiao sa rematch kontra Timothy Bradley. Bagamat hindi pa opisyal na naiaanunsyo, kinumpirma ng ilang miyembro ng Team Pacquiao na si Bradley na ang makakatapat nila sa April 13 playdate sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Ang kabuang detalye ihahatid ni Snow Badwa. Malaki ang paniniwala ni sports radio anchorman Renato Lirio na easy fight para kay Manny Pacquiao ang rematch kontra WBO welterweight champion Timothy Bradley. Ito'y kahit pa na-upset ng undefeated American ng Pinoy rival sa kanilang unang enkwentro noong 2012. Ayon kay Lirio, maliban sa pagsundot ng suntok na nagbibigay sa kanya ng puntos, wala na siyang nakikita pang pantapat si Bradley kay Pacquiao. Magbuntos si Bradley, magbuntos. Kasi yung mga nakakalaban niya, they lack speed and they lack power. Si Manny, merong speed, may power. Kanya hindi siya mananalo kay Manny, hindi obra yung mga nagpapapalano nila. Kasi talaga namang malayo yung kalidad ng mga nakakalaban niya kaysa kay Manny Pacquiao. Naniniwala rin si Lirio na sa renewed passion ni Pacquiao sa boxing, liliit ang tsansa ni Bradley na makanakaw ng panalo. This time, palagay ko, ilalakaw ni Manny Pacquiao yan. Huwag lang siyang masyadong magiging doon sa kanyang naging experience sa Juan Manuel. Sa nakalipas na laban kontra Brandon Rios, muling namalas ng fight fans ang dating bangis sa ibabaw ng ring ni Pacman. Ito'y bunga na rin ng muling pagsiseryoso sa ensayo ng 35-year-old Sarangani Fighting Club. Para sa Good Morning Boss, Snow Badwa, PTV Sports. Samantala, labis na ikinatuwa naman ng pamunuan ng Philippine Olympic Committee o POC ang inisyatibo ng House of Representatives na bigyang pugay ang mga national athletes na nag-excel noong isang taon. Bukod pa rito, may ilang panukalang batas rin sa Kongreso na naglalayong iangat ang kalidad ng Philippine sports. May report si Cristabel De Leon. Malaki ang pasasalamat ng Philippine Olympic Committee o POC sa House Committee on Sports and Youth Development dahil sa pagkilala sa mga atletang nagbigay ng karangalan para sa bansa. Bagamat House Resolution pa lamang, ikinatuwa na ni POC First Vice President Joey Roma Santa ang inisyatibong nagmula sa ating mga mambabatas. Yan ay isang magiging malaking bagay para sa mga atleta in terms of being able to motivate them and also for others to aspire for nations. Talaga pong yan ay napakahalaga at talagang papahalagahan pati ng kanilang mga pamilya at pati ng ating bayan. Ito ay isang tunay na pagkilala sa kakayahan ng ating mga atleta ng Pilipino na akala natin noon ay mukhang nakakalampas at di napupunan ng ating mga mambabatas. Kabilang sa mga inaasahang bibigyan ng commendations ng Kongreso ay ang FIBA Asia Men's Championship Silver Medalist Gilas Pilipinas, FIBA Asia Under-16 Runner-Up Batan Gilas, FIBA 3-on-3 Slam Dunk King Kobe Paras, Women's World 10-Ball Champion Rubilin Amit at Women's World Boxing Champion Josie Gabuco. Samantala, may ilang panukalang batas rin sa Kongreso na naglalayong iangat ang kalidad ng Philippine sports. Isa na rito ang House Bill 2642 na ang isinusulong ay ang pagkakaroon ng Youth Development and Training Center sa bawat syudad at munisipalidad sa bansa. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.